kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo na ika-4 na linggo ng Adbyento o pagdating ng Panginoon. Isama natin sa misa natin ngayon ang ating mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo nasa loob ng Basilica Minor at Pamansang Labanan ni Jesus Nazareno. At ating idagdag din ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, sa Ukraine at sa Syria. Mga amin na mahal ko mga kapatid, ang pagdating ng ating Panginoon ay pinangunahan ni Juan Bautista na nahula na ni Propeta Micas sa pagdating ni San Juan Bautista, binigyan ng pangalan ng kanyang ina at ama na siya ang biyaya ng Diyos. Kuminsan sa buhay natin, hindi natin nakikilala ang mga pagpapala at biyaya ng Diyos at dahil dito at sa ating karupukan at kahinaan tayo ng kasala. Kaya murugtas maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkili ginawa sa pag-ibig na iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Berhen at naanahan sa aming piling kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakihintay ninyong sugo at pahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang magandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muli magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa bamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya iyong gabay,
at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tumayo na po ang lahat. Harit batong panuluka, saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanya mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikwalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudiya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam. Ang kanilang tanong, maging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Ilang araw na lang ay magkaroon na tayo ng Pasko o Christmas. At itong ating mga pagbasa ngayon ay isang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ang paghahanda, ang isa roon na mahalaga, ay mayroong, ayon pa sa hula ni Propita Malakias, na mayroong ipadala na mensahero ang Panginoong Diyos upang ipaghanda ang kanyang pagdating. Pero sino kaya ang makatanggap sa kanya? Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon, Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versos 57 hanggang 66, ipinapahayag kung paano ipinanganak si San Juan Bautista, ating patron, at paano siya nabigyan ng kanyang pangalan na Juan at ano ang kahulugan ng Juan.
Sa atin pong Salmo 79 ay ang Panginoon ay siyang magbigay sa atin ng tanglaw at kailangan tayo na maging matuwid. At si Juan, siya yung inihanda ng Panginoon upang siya ang maghanda ng daraanan ng Panginoon, upang ipaghanda niya ang lahat ng tao, upang panumbalikin ang ugnayan at magandang relasyon ng mga magulang sa mga anak, upang magkaroon ng matuwid na buhay. Ang pangalan na Juan sa salitang Hebreo, dahil Hebreo naman si Zakaria at si Elizabeth, ay Yohanan. Dalawa pong salita yan. Ang Yoh ay mula po sa pangalan ng Diyos na si Yahweh, na atin po makita sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, Versikulo 14, at ang Hanan, ibig sabihin ay biyaya. Si Juan, ang kahulugan po sa kanyang pangalan, nagbigay ng biyaya ang Diyos. Ang salita pong Juan ay nakuha po natin sa Latin na Ioannes, at doon po ang Juan, na ito ay isang pagpapahayag na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng biyaya na kakaiba. At hindi po sa paraan na laging iniisip natin, sa paraan na kakaiba. Una, atin pong tingnan si Zacarias at si Elizabeth. Si Zacarias ay isang pari ng mga Hudyo. At hindi siya naniwala na ang kanyang pinapanalangin na magkaroon ng anak ay mangyari, kaya siya'y hindi na makapagsalita. Ang kanyang ina, si Elizabeth, ay mula sa lahi ni Levi, na ganun din ang lahi ni Santa Maria, mula sa lahi ni Levi. Ang lahi ni Levi ay siya yung naglilingkod sa templo at naglilingkod sa mga sanktuaryo na banal. Kaya kung tingnan po natin si Elizabeth, si Santa Maria at ang mga lahi ni Levi ay mga matuwid na tao na sila yung tagapangalaga at naglilingkod ng templo ng Diyos. At ang pagdating ni Juan ay siyang nakatakda una na siya ang nagligtas sa kadustaan ng isang babae, sapagkat ang isang babae na walang anak ay tinuturing na sinumpa. Kaya kung nagkaroon siya ng anak at mula sa panahon na hindi na maniwala ang mga tao na magkaanak pa siya dahil matanda na, ito ay isang himala na mula sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay gumawa ng paraan upang kilalanin siya na siya pa rin ang magtagumpay sa lahat ng paraan. At pangatlo, kailangan na panibago o bago lagi ang ating pagtingin sa mga bigay o biyaya ng Diyos. Kung atin pong tingnan ngayon si Juan Bautista, una, si San Juan Bautista, na siya yung tagapaganda ng daan ng Panginoon, ay isang anak na hindi sumusunod sa kalakaran ng marami. Nagpunta siya sa ilang, siya ay nagbihis ng kakaiba na damit, at siya ay nagtuturo sa mga tao ng isang panibagong paraan sa pagbalik loob. Magpabinyag sila, ulinisin sila sa tubig upang matuwid ang kanilang buhay. Sa mga kakaiba na ginagawa ni San Juan Bautista, sa mga kaiba din na mga pangyayari ni Zacarias at ni Elizabeth, ating makikita sa ating mga pagbasa na tupad nga ang sinasabi ni Propeta Malakias at ang sinasabi din sa Salmo, pero higit pa ang ginawa ng Panginoon.
Ang ibig sabihin dito, hindi lang sa hinihingi mo na biyaya sa Diyos ang ibibigay sa iyo. Higit pa sa inasahan mo ang bibigay sa Diyos kapag ka nanalig ka sa Kanya, kapag ka ikay nagmamahal sa Kanya, at higit sa lahat, kapag ka ikay naglingkod sa Kanya. Yung gusto makatanggap ng biyaya ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mabiyaya, pumalakpak ng malakas upang ating matanggap ang biyaya ng Diyos. Pero, ito ang sabihin ko sa inyo, huwag ninyong asahan agad na kung ano yung iniisip nyo, kung ano yung gusto nyo, yun ang ibibigay sa Diyos. Ang ibibigay sa Diyos ay higit pa sa hinihingi mo. Pero ang ibibigay sa Diyos ay para sa iyong kaligtasan at para sa buhay na ganap at ikasya, hindi ang mga panandalian at mga pansamantala na mga bagay-bagay sa mundo. Kaya paano po tayo magpasalamat o magkaroon ng pagkikilala sa mga bigay o mga biyaya ng Diyos sa buhay natin? Siyempre sabihin nyo kaagad, nagbigay naman ako kaagad ng pasalamat sa Diyos dahil ganito, ganyan. Lalo na sa pong Isus Nazareno na isang mahimala na debuto at isang mahimala na debosyon na kung saan bibigay talaga ang biyaya ng Diyos. Pero ito ang dapat nating tingnan, na ang Diyos, gaya ng kanyang paggawa ng mga himala kay Sarah, nabasa natin sa aklat ng Henesis Kapitulo 6, verso 1 at sumusunod, kay Raquel, sa aklat ng Henesis Kapitulo 29, at kay Ana, sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 1, verso 2 at sumusunod, na kung saan kanya pong ibinigay sa kanila ang mga himala na hindi inaasahan. Dapat tayo rin ay handa sa mga hindi inaasahan na ibigay na mas higit pa kaysa ating inasahan sa Diyos. Kaya si Elizabeth at si Zacarias na nakatira doon sa Ein-Karem, pagpupunta po kayo ngayon sa Ein-Karem, Israel, maganda na po ang daan. Pero makita niyo sa paligid, ang daming mga bato na mga matutulis. At nung panahon na yon, wala pang improvement sa daan, ating maalaala na napakahirap ang pagpunta sa Ein-Karem, pero pumunta doon ang mahal na Birhen Maria. At bakit po ginawa yon? Dahil una sa lahat, ang mahal na Birhen ay simbolo ng paglilingkod dahil nakatanggap siya ng biyaya na siya ang maging ina ng ating poong Isus Nazareno. Pero balikan natin si Elizabeth at si Zacarias. Dahil sila yung kagaya sa buhay natin, kailangan rin tayong magpasalamat gaya ni Zacarias at ni Elizabeth. Si Zacarias, ang kanyang pagdududa ay nawala na nung kanyang ibinigay ang pangalan na Juan. Ang pangalan na Juan na Yohanan, ang ibig sabihin, mabiyaya ang Diyos. Kanya pong pinasalamatan ang Diyos sa mabiyayang natanggap niya. Dapat ganun rin sa buhay natin. Kaya 3 bagay ang dapat nating gawin upang ating kilalanin ang mga biyaya ng Diyos at magpasalamat tayo sa Kanya. Una, sa buhay panalangin. Si Zacarias at si Elizabeth, dahil konektado sa templo, si Zacarias bilang pari ng mga Hudyo at si Elizabeth bilang sa lahi ni Levi na naglingkod sa templo, lagi silang nanalangin. Kaya tularan natin sila sa buhay panalangin. Pangalawa, ang atin pong gawin upang kilalanin natin ang biyaya ng Diyos ay ang lagi pong pag-alaala sa lahat ng biyayang bigay sa inyong Diyos. Ano po yun? Halimbawa, ikaw, paggising mo, buhay ka pa. At tuloy pa ang buhay mo at may mga biyayang dumadating na kuminsan hindi mo kinikilala at hindi mo napasalamatan ang Diyos. Pasalamatan mo naman ang Diyos dahil nakatuto ka sa hinihingi mo na hindi naman yon ang importante. Importante na ikaw ay mabuhay at ang importante ikaw ay maligtas. Pangatlo, kailangan gagawa tayo ng mabuti at mabuhay ng kabutihan.
Ito ang ating pagkilala na nakatanggap tayo ng biyaya ng Diyos. Buhay panalangin na taimtim, mayroong pasasalamat at pagkilala sa lahat ng biyaya ng Diyos, paggawa ng mabuti at pagiging mabuting tao upang makilala tayo na sa Diyos, sapagkat hindi po tayo nagmumura, hindi po masama ang ating ugali, bagkus tayo ay mabuting tao at laging nagpapahayag, mayroon talagang Diyos, sapagkat may mga mabubuting tao na mapagbigay, laging nagmalasakit sa kapwa, at laging tumitingin ano ang ikabuti ng lahat. Naway ang Diyos ay sentro ng ating buhay. Naway ang Diyos ay siyang kabuluhan ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinawag ni Zacarias na Juan ang kanyang anak, nang ibig sabihin ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala at bukas palad ng Diyos. Idalangin po natin, Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan naway tunay na maipakita ang pagiging bukas palad ng Diyos sa kanilang mapagmahal at matyagang pagdilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang ating pangalan at karangalan naway pahalagan natin bilang Kristiyano upang makatupad tayo sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga pamilya naway pagpanibaguhin ang kanilang pagmamahalan, pagkakaisa, at pagtataguyod sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga may sakit naway makaranas ng ginhawa at kapanatagan dahil sa mga panalangin at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga yumao naway makatuloy sa tahanan ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, nawa ay may kayat kami ng buhay ni San Juan Bautista sa higit na kabanalan. Pususin mo kami ng kanyang espiritu habang nagsisikap kami sa paglingkod sa iyong bayan. Nang namin ito, magitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon ang alak at ginapay dala sa altar mo, pati puso namit isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Tumayo po ang lahat.
Manalangin kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makakamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang makipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaling tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propita. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbinyag. Ngayong pinaghandaan namin maging araw ng kanyang pagsilang. Kami nanabig at nananging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng manghel sisiawit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu Banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin nabatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin, marikaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katuan na ito ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkaluban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Isus Nazareno. Kami narito, kami na-organize sa ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na wayang panalangin. Ang inyong mga panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang ipahayag ang inyong pagmamahal sa ating Pong Isus Nazareno at sa Diyos. Salamat po yung tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa lahat ng naglilingkod ngayon na laging nagmamahal sa Poong Isus Nazareno. Naway pagpalain kayo lagi ng Poong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat na naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyayang siksik, liglig at nagumapaw. Kilalanin natin ang Diyos na mabiyaya o nagbibigay lagi ng grasya upang siya ay maging sentro, ilaw at kabuluhan ng ating buhay. Ngayon na po ang Bosbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Isus Nazareno, iniagmos na ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kilingan, lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo
kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may kayong taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuko ka namin, aral ng aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.